sa TikTok. From navigating life's twists and turns to building healthy relationships and prioritizing your mental well-being, we bring the unfiltered truth wrapped in insightful discussions. We're here because growth starts with honest conversations. We are here to cut through the silence on all the critical personal issues, get comfortable, and get ready for real, unbiased and unfiltered talk about life, family, and love. This podcast is your space for personal growth, packed with engaging conversation and thought-provoking ideas to help you become the best version of yourself. Welcome to Unfiltered D&A. Yes, and we are live! Ayan! Shout out watching from Spain. Thank you very much sa TikTok. And Gracie, hello very Thank you very much for the gift. And Coach A, welcome back. Ako, Welcome. Sino ba dapat wini-welcome dito? Ako ba o ikaw? ayan. We have 2 minutes before the hour 6 in the evening. We're live on Facebook, tapos YouTube. I-check mo, Coach A. I-check mo. Ay, hindi ka- YouTube, Facebook, the Inside Job Facebook page, Darren East, and Unfiltered DNA Facebook page. At And saka dito sa TikTok. Ayan. So, hello sa mga dumadaan sa TikTok. Ayan. yeah, shout out to Gracie watching from Spain. Thank you so much. Thank you very Ayan. much. Yong, thank you. Boss Yupak, thank you very much for dropping by. And napakaganda ng topic on February 15, payday Ay, kamusta February. yung Valentine's mo? Ay, nag-celebrate ka ba ng Valentine's? Pag-intro muna tayo, Coach. Na-excite ako. Na-excite Bagong ako. setup. Bagong setup. Tapos, ayan, medyo maayos, medyo disorganized. Welcome to Unfiltered DNA. Ako nga pala si D. At ako naman si A na excited for today's episode. Ayan. Ayan. Happy weekend sa inyo lahat. Thank you very much for joining Life Coach A, Transformational Life Coach A and Darren East para sa Unfiltered DNA. Ayan. Ang topic namin, setting healthy boundaries in love and friendship. Anong question mo, Coach? Kamusta ang Valentine's? Anong Valentine's? Ano daw yung Valentine's? Ano yung Valentine's? Wala akong definition sa dictionary ng Valentine's. Yan. Aray. Bali, nag-sleep ako, tapos nag-recharge, tapos sa work, binigyan kami ng mga sweets, nako, Team Diabetes, donuts at saka parang Kit Kat and things like that. And yung sa may mga love life, ayan, nakatanggap ng mga roses, flowers, Teddy and bears. and everything, teddy bears, tsaka mga gifts. Para sa mga walang swerte sa love life, ayan, ikinatulog na lang. O hindi. Nag-celebrate din Like ako nag-celebrate ako ng me time, 'di ba? So anything na would make you happy kung single ka man, there's really no reason para hindi mo i-celebrate ang Valentine's kasi hindi naman celebrate dito is yung pagiging couple nyo. We're celebrating love. So kasama dyan yung self-love, 'di ba? Ayan, sa self-love, ano tawag doon, me time,
Date with friends, 'di Date ba? with friends. Family. Like ikaw, kasama mo ang ano mo, mamu mo. Nanonood ba si mamu ngayon? So, pag-replay, Sunday. Yan, Coach A, family, nag-outing kayo? Hindi. Dito lang din kami sa bahay, nagluto, yan. Nag-spend ng time together. Saka may pasok din naman kasi eh. Oo. And besides, everyday naman talaga, kailangan din natin na-celebrate yung love, di ba? Express our love sa ating family, lalo na sa ating mga anak bilang single parent. Kasama natin lagi yung mga anak natin. So, let's express and spend time really with them. Tsaka yung ina-anticipate to nung Friday night, traffic. Oo, traffic. Traffic, Oo. tapos sa mga malls, mga IT park, at saka yung, sabi ko, agahan ko ng gising. Tapos nag-work na ako, wala lang, parang ordinary day lang. But anyway, hindi dating isang tabi na napaka-importante ng pag-ibig. Yes. Of course. Expression of What's life love. without love? Oo, tama. God is love. O, di ba? Tsaka yung, kumbaga, wala akong special someone, so family. Yeah. Tsaka friends. Yes. O di nga niyaya nga kita magkape. So, tomorrow, ano ba ngayon? Saturday, tomorrow, Sunday. So, may coffee date ako with friends. Yung usual barkada ko na like sinasama. Mga people who are really willing to spend time with you. Mga importanteng tao sa buhay natin. Huwag natin silang i-disregard. 'Di ba? Kasi bihira na lang yung mga ganong tao. Habang tumatanda ka kasi, yung circle mo mas nagiging maliit. Baka dumating sa point na dot na lang yung circle mo. Dati dami-dami mong friends, di ba? Saya mo kasi dami mong friends. But as you grow older, you realize na quality friends pala yung kailangan mo sa life mo. Those people who will be with you all throughout, ano man yung pinagdadaanan mo, without any judgment, but just support, encouragement, diba? To anything na you want to do in your life, nandyan sila. So these are the kind of people, yung tribo mo, that you have to keep sa life mo. Tsaka, kumbaga parang, you need to feel good, you need to get some inputs kung anong chika, chismis, Yes. mga ganun eh, no? Well, actually, to be honest, yung circle ko na to na napakaliit lang naman is puro mga paano kumita, ano ba pwedeng gawin para kumita, 'di ba? Paano mag-grow yung business mo? Paano ka mag-grow as a business, ano mo to, woman or businessman, 'di ba? So, yun lagi namin pinag-uusapan. Oh, magganito ka, magganyan ka. Oh, may hiring ba kayo diyan sa ganyan? Oh, ito i-push mo to ganyan. So, more on really about preparing sa future para maging mas financial ano ka na, free ka na, Sure. financially free ka na, 'di ba? So most of the time ganito yung ganito yung mga pinag-usapan namin. Kasi halos lahat ng mga kaibigan ko na nandito ngayon sa life ko, they are really parang goal-oriented, no? Talagang nag-iipon ng madami sa bangko para makapag-travel, makapagpahinga, makapag-retire mas maaga. Ayan, 'di ba? Ako naman sa stage naman ng life ko na 'to, masaya ako sa mga na-accomplishments ko sa buhay ko all throughout these years. And I think sa akin, ang meaning na binibigay ko sa life ko ngayon, siguro kung ilang taon na lang ang ilalagay ko dito sa mundo, 'di ba? Is yung makapag-impart ako something, 'di ba? Outside home. So, sa community ko, sa mga women na victims of abuse and toxic relationship, lagi ko silang nakakausap every day. Some of them really needed someone na can listen to them, and also sa coaching ko, so there are people na reaching out to me to seek advice or maybe just to express lang themselves kasi hindi nila express yung self nila dun sa sarili nilang ano ba to circle. So I think nagkakaroon ng mas meaning yung life kapag meron kang ganitong ginagawa. Meron kang So purpose. yes. Ayun. Tsaka at the same time, kumbaga parang Shooter. nagiging, ano tawag doon, Coach A, nagiging parang instrument ka. At the same time, yung parang you're saving one soul at a time. Kumbaga. Yes. Yun naman talaga yung goal natin. Just one person na matulungan mo can
means a lot, 'di ba? You can't buy that happiness and fulfillment, yung joy na nararamdaman mo when you're able to help someone change yung buhay nila. Ayan. Shout out to Shooter, Commander 73. Hi Shooter, welcome back. Yan. And sa mga dumadaan sa TikTok, thank you very much for joining us at saka yung discussion. And this afternoon, meron tayong topic na setting healthy boundaries in love and friendship. So meron tatlong, ang tawag doon, katanungan. Why boundaries matter for emotional well-being. Tapos how to communicate and enforce boundaries without guilt. Recognizing when boundaries are being crossed and how to respond. Ayan. So, Yes. so Mga subtopics na. expound ng conversation natin yan, Coach A. Yeah. So, Coach A, in terms of healthy boundaries in love and friendship, familiarity. Bali yung boundaries parang anong tawag doon? Napuputol or Overlook. nako-cross the line, parang gano'n. Too much familiarity. Or maybe being too comfortable with each other, na feeling mo lahat na gagawin mo okay na sa kanya. Diba? It's not just familiarity, but mostly sa friendship, even sa relationship, too comfortable na kayo, so okay lang. Example, no, sa relationship, parang it's okay lang na magsalita ka ng kahit na ano sa kanya. Kasi matagal na kayo magkasama, kilala nyo ng isa't isa. So parang feeling mo accepted na sa kanya na magsalita ka kahit nakakasakit sa kanya. Kahit alam mo na masasaktan siya. Let's say for example, magbubuli ka. Ang taba mo. Kain ka kasi ng kain yan kasi lamon ka ng lamon, something like that. And akala mo minsan parang okay lang na sabihin yon dahil nga, well, partner naman kayo, di ba? Girlfriend mo naman siya or boyfriend mo naman siya or asawa mo naman siya. But you don't know how or what's the impact on it sa ano mo, sa kasama mo. So there should be always respect. Kasi ang boundaries, it promotes respect sa relationship. Either it's a romantic relationship or friendship yan. It promotes respect. Hindi naman ito para to impose na kailangan maging selfish ka. So ito lang ang akin. Hindi na ako mag-give way pa kasi ito lang yung akin. Nilalagyan ko na siya ng bakod. It's not it eh. It's more on respect sa each other's space. O pwede siyang mental, physical, emotional space. Ayan. So, sa friendship, Coach A, bali, nung lumaki ako, kumbaga, walang boundaries yan. Kumbaga, lahat ng mga katangiang masasama or parang medyo, anong tawag doon? Yung parang pwede mong gamitin. Pandak, yung mga ganun. Hindi naman kasi tinuro sa atin. Kailan mo ba narinig yung word na boundary? Wala. 'Di ba? Nung mga bata tayo wala. Pero ang tinuro sa atin, huwag kang sumasagot sa mga nakakatanda. Not ibig sabihin doon, huwag sumagot is not to answer literally, but huwag kang sumagot ng pabalang sa matatanda. It's because kailangan nirespeto mo yung matatanda. That's boundary, but they never explained ano yung boundaries. 'Di ba? Para lumaki tayo na may mga restrictions, yun lang yung nakikita natin, na condition tayo sa mga restrictions na to. But nowadays, we're all familiar ano ibig sabihin ng boundary. Marami palang klase yan. There are 7 types of boundaries na hindi natin alam, or even a lot of people doesn't know this, and sometimes talaga ito nakakalungkot, na sometimes hindi natin naaalala na we can always make a choice and that hindi tayo pwede magpadala sa sitwasyon lang. Kasi you can always make a choice based on your acceptable, ano man yung acceptable sa'yo and none or not acceptable sa'yo. Ito yung basis ng ating choices, core values natin, boundaries natin, and yung ating principles sa life. Right? So it's important, both in friendship and relationship. Even sa friendship, kahit alam mo yung time boundaries, narinig mo na ba to?
There Right. is time boundaries, that you also have the right to manage your time, and that people should also be respectful sa time, even sa work. Mm. Diba? Kung Sa nag-set sa up ka ng friends meeting, yes, sa friends ano, coach, bale, "Paalis na ako." Tapos 1 hour on the way na. on the way na. Oh, yeah, exactly, no? Hindi nila alam na kailangan mong i-postpone or probably cancel some of your appointments just to meet itong oras na 'to na nag-agree kayo, and then people are just taking ano ba 'to, parang taking your time for granted ba na nandiyan naman siya, so kahit na ma-late ako, it's fine. Kultura na natin yun, kaya sinasabi nga sa Pilipino, Filipino time kasi lagi tayong late because we don't respect each other's time, Tap 'di ba? tapos ikaw pa mag-iisip, 6:00 ng meeting, tapos 6:30 na, wala pa. 6:30 wala. Nagkamali Oo. ba ako? 7 o'clock ba yung meet? Tinatawag natin Pambi calendar integrity sa trabaho, oo. 'di ba? Pero sa trabaho, coach, wala. Mememohan ka tsaka ma-NTA ka pag Oo, pag kailangan 5 professional yan. minutes at least andun ka na sa bridge, 'di ba? And even sa interviews, bakit Mm. bakit isa ito sa mga reason or probably isa ito sa mga katangian na hinahanap ng mga interviewer, yung mga hiring manager, yung punctuality, because it it tells more about you being committed. Yung Yes. gusto mo talaga na gawin or interested ka talaga sa trabaho na 'to. That's why kapag may mga interview kayo, you have to be there sa bridge na 'yan, 15 minutes at least, prepared, audio is okay, 'di ba, mic is okay, camera is okay, hindi ka naka-t-shirt habang ini-interview ka, kahit na naka-virtual interview lang 'yan. Lahat ng ito ay ano 'to, tinitingnan ito ng hiring manager. So, it's important na we respect each other's time, because you don't know na kung ano yung sinacrifice ng tao na yan makarating lang dyan sa tamang oras. Ayan. Diba? Pag Even sa sa local date, pag sa local government, coach, pagdating mo dun sa window, nagkikilay pa. bablash o nagli-lipstick pa, nakapila na, di Oo. ba? O, Nakalinya na, haba-haba na linya 'no? oo. Even sa ano lang, ito lang masabi ko lang, walang offense ito sa mga taga 7-Eleven na alam kong kayo ay ano ba to, pansagip buhay sa mga nagtatrabaho especially sa gabi. Alam mo yung 10 o'clock, yan ay oras ng pasukan ng mga empleyado, di ba? 10 o'clock ng gabi, tapos mga 12 or 1 a.m. lunch na yan. And then rush hours na kasi yung mga 9:30, ganyan. Yung iba palabas, yung iba papasok. Pero makikita mo ang haba-haba ng pila sa 7-Eleven. Di ba? Tapos tapos may Oo, nagpa-file ng anong tawag dun, merchandise, tapos meron pang nagluluto ng kanin, may chicken, o walang tapos panukli. yung oo, tapos yung counter 2 at saka counter 3 hindi bukas. Oo, isa lang yung counter na nakabukas, alam mo lang haba-haba ng pila, 'di ba? Hindi lang sa 7-Eleven, sa napakadaming premises diyan or establishments diyan na, hey, nakikita mo haba-haba na ng pila pero wala kang Dapat maging ginagawa, yung sensitive manager kayo. lakad-lakad lang. Kasi Dapat maging sensitive kayo, 'no? Kumbaga nagmamadali, 'no? 30 minutes lang yung break oo, ko, or 15 minutes lang, 'no? Kumuha lang ako ng mineral water or something na makakain, tapos nakonsumo na lahat. dahil sa haba ng pila kasi isa lang yung counter na nakabukas, tatlo-tatlo yung available na puwede pang buksan, 'di ba? So, uh, time is really important. It tells more about how Respect. people, or yeah, how you stand to people's lives, or alam mo yun, kung kaano sila or paano kanya bina-value, 'di ba? As a human being, sa relationship na yan, whether it's in a romantic relationship or friendship, it's important na people should be aware na lahat tayo importante sa atin yung 24 hours a day natin, 'di Ayan. ba? Pero hindi ko masabi sa kapatid ko. Bakit? Tapos sabi niya, 9 o'clock lalabas na tayo. 9 o'clock naliligo. 'Di ba? 'Di ba, nakasanayan natin ng ganyan 'no. Yung anak ko naman, natutuwa ako sa kanya kasi ayaw na ayaw talaga nitong nale-late. Kaya kahit sobrang aga,
ano ba 'to, 1 hour Hmm. before ng klase. Ready na yan siya kasi bakit, iiyak na yan kapagka 5 minutes na lang or 10 Ako minutes na gano'n. lang. Oo, Yes. iiyak na yan siya kaya ako din kailangan ready na ako. Kung ang pasok niya ay 6:30, dapat 5:30 tapos na ako nagluluto, nagpe-prepare na ako ng mga kung anong mga kailangan niya because nga alam ko ang ugali nito na Mm. ayaw na ayaw niyang nali-late. Kasi siguro nakikita niya din sa'kin na, "Oh, mali-late na ako. Oh, ito muna gawin mo." Kailangan ko ng umalis or kailangan ko ng mag-work, ganyan, ganyan, ganyan. So, nakikita niya, 'di ba? Let's start that siguro from home, to respect Totoo. and teach our kids to Mm. respect people's time. Yeah. At saka yung coach, yung kumbaga nagmamadali ka, kumbaga pagpasok ko sa opisina, magbo-boot up ka ng computer, mag-a-update Windows pa, Kasi bi-blame mo sa computer kaya ka late. tapos 59ers ka, Oh, 'di ba? eh, Honda, Honda. Nasa ano pala tayo, sa isang type of boundary pa lang tayo 'no, pero napakadami nating nami-miss minsan and we're taking this for granted. Na mga basic things na nakaka-impact sa buhay natin everyday because we lack awareness dito sa bagay na 'to, especially yung time boundary. Okay, let's respect people's time. pero sa love and relationship, husband and wife, kahit hindi ma-text or tawagan mo lang, mali-late ako. Kumbaga pag-uwi, kumbaga bibigyan mo ng heads up, Coach A. Kumbaga meron kang Set expectations. expectation. Kumbaga inihintay ka ng buong pamilya mo, meron kang dinner na dadaanan, tapos magpapak-lunch ka, tapos iuwi mo as pasalubong, tapos 11 o'clock na. 11 o'clock ka na dumating, 7 o'clock lang yung tapos sabi mo nasabit ako sa kumpare, nagkwentuhan kami. Buti sana kung sumabit lang sa kumpare or napasabit lang sa kumpare, baka sa iba pa yung sumabit. Sorry naman yung napapa-overthink. Bali i-heads up mo. Kumbaga konting gestures, bali malaking respeto. Yun yung kasi mag-iisip mag-o-overthink lalo na sa misis. Tapos inintay ka yung sinaing malamig na, yung mga kids natulog na. So i-respect mo yun. And at the same time, yung pag-uwi, kumbaga 10 oras na ng gabi, kumbaga hinintay ka dun sa door, 8 o'clock pa lang natutulog na siya pero 10 o'clock. So kumbaga hindi ka nag-bothered in messaging or calling. So ang hirap ng coach kumbaga too much familiarity, hindi mo na nabibigyan ng priority sa love life mo. Setting of expectation and being clear of what you need. Kasi yan yung purpose ng boundaries, 'di ba? Pwede mo kasi siyang i-communicate clearly sa partner mo or sa boyfriend mo or kung sino man yung tao sa life mo na, hey, if it's okay or I would appreciate it if bigyan mo ako ng heads up kung malilate ka. Kasi para hindi ako nag-aalala. Kasi syempre marami kang maiisip Baka kung nasaan na siya napupunta, baka may nangyari na sa kanya, baka nagkaroon ng emergency, 'di ba? Baka nagkaroon ng problem kasi hindi mo alam. Yes. Strike. Yeah. So bilang tayong sa family natin, kapagka ang member ng family natin nasa labas ng bahay natin, hindi natin maiiwasan na mag-aalala sa kanila. So it's important na bigyan natin sila ng heads up kasi yun yung need nila Kahit sino naman siguro, kahit nga aso hinahanap mo nasaan na, 'di ba? So ikaw din. So that kind of communication should always be open sa whatever kind of relationship. Kasi pag binaliktad yung situation, magagalit ka.
Totoo, totoo. Oo, kumbaga hindi ka nirespeto, hindi ka binigyan ng heads up, hindi ka binigyan ng, uh, message or word for it, na-flat tire sa jeep, na-traffic ako, yung parang gano'n. So And there should hindi always be mutual trust, kasi ang napakalawak kasi ng ng usapin na 'to na, hindi lang dahil sa need mo ma-set yung expectation ng partner mo, but, you also come from, alam mo 'to, trust na, hindi hindi ka gagawa ng hindi maganda kapag wala ka sa tabi niya, 'di ba? Kasi 'yun naman talaga ang most of the top reason kung bakit nagiging parang nagger ang isang isang side o isang party ng karelasyon is because confused siya, "Ano bang ginawa mo? Ba't hindi ka nakapag-inform? Ba't hindi mo ko nasabihan? Nasaan ka? Anong pinabayaan ginawa?" mo, eh. Oo, sometimes kasi parang pakiramdam ng isang party naman is wala kang tiwala sa akin kaya ganyan yung tinatanong mo. But we have to also understand yung need ng isa. Parehong Mm, need actually, 'no? Parehong need. That's why nga it has to be communicated with both parties kung ano yung ine-expect niyo sa isa't isa. Even mm. sa friendship, 'di ba? Kami nagbibiruan kami, "Anong time zone ka ba? Ba't ngayon ka lang dumating? Oo, Naka-EST ka ba or naka-German time ka? Bakit ganyan? Bakit ang aga mo or ang ano mo, ang late mong dumating?" So, you set expectations. mm. At saka Ano ba yung Coach A, 'pag nirespeto ka niya pagdating ng pag-uwi niya, nirespeto ka niya, in-explain niya dun sa excuse niya, makinig ka, hmm, 'wag mo iba-brush off, yes. tapos 'wag mong anong tawag dun, magiging selfish ka na ganito inintay ka namin ng mga bata and ganito ganyan and wala na. So Pero understandable yun, hindi ka naman mag-e-explain, anong tawag dun, meron kang, excuse, "Ay naplatan ako, merong away sa gitna ng daan, na-traffic dun, so may aksidente." And pakinggan mo kahit ano lang, okey ka lang, kumbaga Knowledge, oh. empathize, oo, empathize and kasi 'pag binash out mo 'yan, 'pag hindi mo pinansin dun sa excuse niya, hindi na magsasabi 'yan next time. Next time. Or ibang klaseng excuse naman ang gagawin niya kasi iisipin niya, "Oh, baka magalit na naman 'to like the last time." And Hmm, most of the time talaga we are reacting based sa experience natin, hindi based ito sa current event na nangyayari sa life natin, 'di ba? Diyan nagsisimula yung away at misunderstanding kasi yung reactions mo is based sa past experience mo. Kasi dati nung hindi ka nag-text sa akin, nandun pa ka pala kay ganito na hindi mo sinasabi. O, 'di ba? So, baka naulit na naman ngayon at yun at the back of your mind baka yun ang ginawa niya. So, 7 yung years ago behavior naungkat. naulit na kasi hindi tayo present, hindi tayo nagre-react based sa present event sa life natin. We're reacting based sa emotional experience natin kaya nagkakaroon ng miscommunication. So, alam mo yun, dito nag-uugat yung mga mga sumbatan, mga away ng malala. Kasi bakit binabalik mo pa, 'di ba? Na-late lang ako, ito lang naman ang kasalanan ko. Na-late ako, hindi ako nakapag-text pero dami mo nang sinabi, 'di ba? Yan. So ang hirap nun tapos magpapaliwanag ka, hindi hindi inintindi and at the same time makikinig ka dun sa mga challenges sa buong buhay niya. History in the making, eh, 'no? Lahat ng Naglaba ako kasalanan kaninang umaga, nagbantay ako ng mga bata, nagluto ako tapos tapos yung kahapon na tapos ay naku, history in the making, ano, oo. review. Sa'yo, ano yung boundary na madalas mong or nahihirapan ka na i-practice sa self mo? Boundary? Mm. Yung bang Wala, yung bang old hindi mo school ako ng maano kotse, eh, old school ako ng ano bale old code. Kumbaga yung lahat nung mga lesson learned to lolo tsaka papa, lahat ng mga ang problema ko lang in terms of boundaries, 'pag meron kang argument,
tapos nasaling ka, sasagot ako. So hindi ako mag-shut up. Nag-express ka. No, mag-express ako. So parang magka-clash and yun, wala na. So mag-ignore na, lalabas na ng kwarto and everything. So most likely, committed ako in terms of early to rise and work, go to my job, work, and complete all my tasks. And at the same time, Honda, pag umuwi, walang mga assignment, and respect sa mga kids, and at the same time, merong me time, and merong parang, anong tinatawag doon, yung may mga lambing sa loved ones, and at the same time, pinipraise mo siya, may pinaplano, ano tawag doon, yung ano ko, kumbaga, you look wonderful tonight. Yung parang ganong coach parang pinipraise mo siya. Then, kung meron kang parang may mapapansin siya na maasim ka na. Paksiw ba yung ulam natin? Yung parang shower ka. So parang parang comedy lang. Hindi ko rin ginagawang big deal sa buhay. And yun nga lang is syempre pag meron kang excuse, hindi na respeto at saka hindi na receive, tsaka hindi na unawaan, magiging I will like defend myself, parang ganun. So yun yung magka-clash ng ano. Kasi kwento ko na dun sa isang linggo, tapos ganito ganyan, and hindi mo inintindi. Ngayong araw na to, dumating dun sa ganito ganyan. Tapos nakalimutan mo. So may explain ko ulit para mga ganun. So ikaw, Sabi ko po. Sa akin naman, before nahihirapan akong i-practice yung what's no for me. Kasi nahihiya ako at nagigilty ako na sabihin na I'm uncomfortable dito, or baka maka-offend ako, baka hindi na kami friends, mawalan ako ng friends. Sa mga kabataan natin, natatakot tayo mag-isa at mawala ng kaibigan, kaya hindi ka makapag-no. Pero ngayon na natuto na tayo, nandito na tayo sa age na to na we supposed to enjoy life na lang, di ba? Kasi tapos na tayo sa mga pakikibaka na yan na nangyari sa atin ng mga panahon na tayo ay mga medyo bata-bata pa. Very important sa akin ngayon is yung mental wellness ko. Anything that will disrupt yung mental peace ko, that I have to make a decision na I have to I have to say no and walk away or maybe distance myself. Sa kahit nasa ang part ng aking life or any kind of relationships na life ko, especially sa friends, sa work, diba? Let's say for example, sa time, hindi mo naman oras sa trabaho, but then kailangan mo magtrabaho, kailangan mo mag-report and all that. I set expectation that these are my available time, and the rest of these times are for me, kasi kailangan ko mag-rest, no? So I might, respond late, but I will respond as soon as I'm ready, diba, for work, or if meron akong opportunity to respond, I will respond. But during the time na offline ako, I'm definitely spending my time resting. So nakakapag-benefit siya sa akin kasi people will not, nag-send ako ng message sa iyo alas 9 ng umaga, sumagot ka alas 10 ng gabi. Alas 9 ng umaga, naghihilik na po ako. Diba, alas 9 ng umaga, alas 10 ang pasok ko, diba? Of course, magre-respond ako ng ganong oras. But if it's really important at makikita ko talaga yan, magre-respond ako. O tawagan mo, sobrang life and death situation na talaga hindi mo na alam ang gagawin mo, tawagan mo ko. Yun ang expectation ko. So always set clear expectations. Sa relationship naman, kung magkakaroon ng relationship, diba? May mga non-negotiable ako na boundaries. Number 1 will be, wag na wag kang magsisinungaling sa akin.
Yan. Kasi I hate liars. Dahil kapag ka nagsisinungaling ka or nagsinungaling ka, ibig sabihin, pagdududahan ko na yung iba mo mga sinabi. Kasi nagsinungaling ka eh. Babalikan ko yung mag-overthink ako yung sinabi niya sa akin na ganito, totoo kaya yun? Yung sinabi niya ng ganyan. 'Di ba? Mag-analyze na ngayon ako sa pattern, yung behavioral pattern niya. Kasi nga, nagsinungaling siya. So, never, kahit kaibigan kita, partner ba kita dyan, wag na wag ka magsisinungaling sa akin. Kasi it's either I'll cut you off sa aking buhay or didistansya ako sa iyo or hindi na kita pagkakatiwalaan. Why? Kasi importante nga sa akin ang peace of mind. Diba? Yeah. Second is that cheating. Cheating, wala. Cheating, gawin mo lang ng isang beses at na huli kita, as in na patunayan ko na nag-cheat ka. Done. No explanation needed. No Non-negotiable. conversation. Non-negotiable. So we need to say when it happened once, it's done. It's gone. I'm gone. 'Di ba? That's setting of expectations sa magiging partner mo even during the time na nag-get to know each other kayong dalawa. Yeah, cheating, lying, yung pagiging disrespectful, like nagbubuli ka sa itsura ko, malaki yung braso ko, malaki ang hita ko, mataba ako, something like that. Or i-invalidate mo yung feelings mo na, bakit ka nasaktan? Sinabi ko lang naman na ganito, ganyan. Well, valid ang lahat ng nararamdaman natin. But how we respond to that emotion, that's something na your responsibility. But then again, wag mo akong i-convince na hindi, wag mo akong i-convince na hindi yun ang dapat kong maramdaman. Kasi naramdaman ko nga eh. So valid yun. Wag mo i-invalidate yung feelings. So anything that will disrupt really my peace of mind, talagang, it's either hindi mo ako makakausap. Like lately, someone parang, alam mo yung disrespectfully nagsalita ng isang bagay na hindi appropriate na maraming audience. I really have to control myself on how I respond. So, paano ko siya hinandle? Hindi ako nag-respond. Hindi ako nag-reply. Why? Kasi it's on you. Ba't mo ginawa yun sa akin? It's on you. Ikaw mag-overthink. Diba? Ikaw mag-overthink kung anong ginawa mo sa akin, pero hindi kita gagayahin sa ginawa mo at ipapahiyaran kita sa maraming tao. Diba? Bahala ka. Oo. At ramdam niya yun kasi. Nung huli kami nag-usap, it was just so me. Diba? Ako lang, walang nagbago sa pakikitungo ko, wala. But that person, I'm pretty sure knows what I'm actually, parang feeling. Kasi, kahit importante na yung next question niya, hindi na ako sumunod. Kasi I don't deserve it eh. I don't deserve na ipahinga mo ako where there's a way for you to tell me kung ano yung dapat. Diba? It's important that people, alam mo yun, you have to, make people parang feel na yung ano naman na yung pwedeng niyang baguhin sa kung nagkamali man siya is pwedeng mabago. Not to make the person feel bad about sa sarili niya. 'Di ba? Hindi yun yung goal natin sa life, even sa mga anak natin, 'di ba? We don't say things that will make them feel na I'm not good enough. We say things to make them feel na it's okay to make mistakes, but ito yung naging consequence niyan. So next time, be careful para hindi na siya maulit. Alam mo yun, you make people believe sa sarili nila that they can actually make it right the next time at hindi mo ipaparamdam sa kanila na ang BO-BO mo. Diba? Kasi hindi mo to ginawa or bakit yan ang ginawa mo. I'm very particular sa ganyan at nag-distance ako sa ganong klase ng tao. Kasi ayoko makimingle sa mga ganong klase ng tao na kulang sa self-awareness. Tsaka mga insensitive, no? Especially ngayon sa, mga Gen Z and everything. Yes. And it's okay to be, to be very expressive. Basta nandun lang yung proper channeling and proper way of saying things. Kasi hindi po pwedeng na dahil na yan naramdaman mo, sumigaw ka na. It's okay to feel hurt. It's okay to feel frustrated, disappointed. But it's not okay to shout at anyone. Diba? To belittle anyone just because you feel that way. Diba? Kasi again, may mga boundaries sa mga tao na to. They know what they deserve. Pero kung ipaparamdam mo at
at patuloy mo ipaparamdam sa kanila na ito talagang deserve mo, ikaw nagde-decide kung ano ang deserve nila, that's wrong. Ba? Yeah. Naalala ko dun sa video sa TikTok, Coach A. Nasa bundok siya, 6 o'clock in the umaga, nagsisigaw-sigaw siya, tapos sinuntok siya dun sa ano, sa parang Ay, gulay. oo, nakita ko yun, na-curious ako. Oh my Mm. God, si Kuya. Ano nangyari kay Kuya? Parang buti pa yung Oo. bundok, di Kasi ba? marami natutulog eh, di ba? Hmm. Ay, kailangan Masyadong bang umabot sa intensive. pananab oo, kailangan bang sige pagpalagay na natin na mali si girl, nagsisigaw kasi nagve-vent out, 'di ba? Sabi Oo. nga do'n sa video, gano'n talaga kapagka nagka-camping, nagre-release sila ng ano ba 'yung parang gano'n 'yung thought process ko na mag-vent out, sisigaw ka sa bundok. Maybe 'yun lang 'yung way para siya ay mag-release ng kanyang emotional baggage na 'yan or anything na gusto niyang sabihin. And siguro sa part niya parang hindi siya naging sensitive na 6:00 ng umaga, natutulog pa 'yung mga kasamahan niya tapos nagsisigaw siya. So nagalit ngayon si kuya 'no, pinagsabihan siya kasi nagmumura siya, ayaw ni kuya na nagmumura. Tama naman na pagsabihan niya at hindi puwedeng magmura dun kasi siyempre hindi lahat ng tao nakakatanggap or okey sa kanila makarinig ng mga ganyang klaseng salita. Pero At saka mali naman yung sa pakinig manununo manununo sa punso. tabi-tabi po. Nasa bundok eh, nagmumura. Pero mali again, valid yung nararamdaman ni kuya, napaka-disrespectful nitong tao na 'to, aga-aga nagmumura, nagsisigaw, may mga tao Okey. pa sa paligid na it's Oo. valid, okey? Ang hindi valid dun is paano ka nag-respond sa emotions mo. Paano mo hinandle yung emotions mo, naiinis ka kasi may taong nagmumura agang-aga diyan sa bundok, diyan sa campsite na 'yan. Yun yung sinasabi natin na we have to our emotions should be stronger. Dapat full control tayo sa emotions natin kasi again, kahit anong emotions pa yan na maramdaman mo, it's always valid because you're human, it's you, that's how you feel. Di ba, hindi natin pwedeng Napuno na sa sabihin na, buhay eh. oo, wag yan na mararamdaman mo, pero yung suntokin mo sa mukha, that's not right. Sinumbag na niya eh. Oo, that's not right. Actually, parang lesson learned dito, no? Na hindi ibig sabihin, yan yung nararamdaman mo is tama ka, 'di Mm. ba? Hindi ibig sabihin nagmamalasakit ka, tama ka kapagka yung action mo doesn't really sync dun sa values mo. Alam mo ng mali yung ginawa niya pero how you responded to it, how you corrected the person, mali din naman ang pamamaraan. Para lang yan sa mga anak natin, 'di ba? Mga anak natin nadapa, nasugatan, pinalo mo, ayan, hindi ka nag-iingat, nasugatan ka tuloy, may sugat. Oh, confused ngayon pag lumaki na Yes, yung bata, confused na ngayon siya, bakit gano'n, ako na yung nasaktan, ako pa yung binlame, 'di ba? So, tapos my gosh, nawalan pa ng trabaho si kuya. I think nakulong si kuya 'no, sana lesson learned kay kuya na it's okay na meron tayong Nag-warning. mga burst of, oo, emotions. Pero hindi okay na the way you respond to your ano ba 'to, to your emotion is nanakit ka ng tao. Parang sa ano, sa cheating, 'di ba? Nagkulang si misis, eh, lagi ng naabutan kong hindi naliligo or lagi na lang si misis or si husband, nag-e-ML, ako trabaho ng trabaho sa bahay tapos lalabas ka ng bahay tapos magche-cheat ka. Because you felt like you were not seen, hindi ka man lang pinapahalagan, hindi ka naa-appreciate, tapos lalabas ka at do'n ka sa iba maghahanap. That's wrong kasi action mo 'yun, eh, decision mo 'yun, eh. Valid ang emotion mo na, "Okey, ML ng ML yung aking partner or si misis is wala ng time sa akin. Hindi niya na inaasikaso yung sarili niya, hindi niya na rin ako naasikaso, wala siyang time sa akin." Valid 'yun, pag-usapan. Pero kung gagawa ka ng action na to justify kung anong nararamdaman mo, then you have to examine yung action mo na ba yan is tama. Just because someone parang overstep your boundaries. 'Di ba? It's wrong pa din. Again, walang puwedeng magsabi sa atin na, "Hindi dapat yan ang nararamdaman mo. Dapat maging grateful ka kasi nagpo-provide ako for you." Or bakit pa depress-depressan ka, eh, maganda yung tinitirhan mo, may trabaho ka, may pera ka, may magulang ka, pero ba't nagde-depress-depressan ka? We cannot invalidate people's feelings. Pero how you respond to that emotion,
That's on you. Responsibility mo yun. Ayan, so Right? medyo anong tawag do'n, magbabalanse-balanse ka, no? And at the same time, parang papahabain mo lang yung pasensya mo. Mm. Ang hirap nun, kumbaga 'pag Yu dumating ka sa siguro go ahead. sige, go ahead. Sorry. Siguro kailangan mo tanungin yung sarili mo, bakit ano ba 'tong nararamdaman ko? That's number 1. Ano ba 'tong nararamdaman ko? Number 2, bakit ko 'to nararamdaman? Kasi para alam mo kung anong gamot. Para pumunta ka sa doktor, "Dok, ang sakit ng ulo ko, tapos nahihirapan akong huminga." Bibigyan ka ba ng doktor ng medical or biogesic kaagad? Magtatanong pa siya ng maraming question, ite-test ka pa niya, magpapa-lab test ka pa, 'di ba? Ini-scrutinize niya para tama yung diagnosis niya sa'yo. Gano'n ka din dapat sa sarili mo. You're your own doctor of your emotions. Ano 'tong nararamdaman ko? 'Di ba? Ba't ako naiiyak? Nasasaktan ka ba? Frustrated ka ba? Dahil na-feel mo na disrespect ka? Ano yung emotions na yon? Saan ang gagaling? Identify mo anong pangalan ng emotion na yan. Kasi kapag ka na clear na sa'yo anong pangalan yan, then you can respond appropriately. Ay, kaya ako nasasaktan kasi hindi ko to deserve. Hindi ko deserve na i-disrespect ako. Hindi ko deserve na itrato ako ng ganito, nasaktan ako emotionally and physically. No, this is not how I deserve or what I deserve. Kaya ako nasasaktan kasi I wish hindi siya ganito sa akin. Pero, wag mo susundutan ng ano bang pagkukulang ko. Diba? Wag mo susundatan ng self-doubt, ng self-criticism. Kasi kung ano man ginawa sa iyo ng tao na yan, that's not your fault. Siya nag-decide nun eh. Diba? But what you're feeling, mag-focus ka dyan, identify mo ano yung nararamdaman mo, and then make a decision na kung anong gusto mong mangyari. O anong gagawin mo? Magta-trust ka ba sa kanya? Is this about trust ba? Diba? Or is it about respect? Sa mga news, nakikita niya sa mga road rage. Kumbaga hindi pinag-iisipan eh, no? Dahil sabi nga doon sa book ni, sino ba to? Ni Robert Greene. This one. Hindi tayo katulad ng mga animals. When they experience or feel na they're scared or nakaramdam sila ng fear, magre-react sila out of that emotions na meron sila. That right moment, gaganon ka agad yan, susugurin ka, kakagatin ka. Like yung aso, natapakan mo yung buntot, toink, kanagat ka kagad. Pusa, natapakan mo yung paa, kinagat ka agad. After that, relax na sila kaagad. Pero human being, they keep on replaying sa head nila yung nangyari. Diba? Sinaktan ako ng ganito, nag-cheat sa akin yung last BF ko. Itong BF ko, yung feeling ko, nag-cheat din to sa akin. Yun yung difference natin with the animals pagdating sa how we respond to our emotions and fears and doubts. Kasi feeling natin yung present na to towards the future, ginajudge na natin. No? Ginajudge na natin. It's because na-overstep yung boundaries natin and we're not healed na disrespect ka. So, paano ka mag-heal sa disrespect na yun? You accept that it happened to you and what will you do so it won't happen again? Right? Tapos, that's why, based on experience, Coach A, at the same time, kumbaga, meron kang mga hugot in a day, meron kang pinag-awayan sa pamilya, umalis ka ng trabaho, na late ka, pagdating mo sa road, pauwi ka ng bahay, may nag-cut cross dun sa jeep, and magagalit sira na buhay. Sira na araw. Tapos pag nabarangay ka, mayroong posas na may pinagalitan ako, mayroon akong gano'n, may pag-aaway sa pamilya. So, huli na pagsisisi. So, medyo ano lang talaga, patience lang talaga mga friends. Kumbaga pag-iisipan mo dun sa self-control, tsaka yung actions, parang
Kaya Pambihira naman. importante rin ang importante ang self-awareness. This is what the Inside Job is all about. So if you're watching, guys, I have a Facebook page, the Inside Job. This is my coaching page. Ang specialty ko talaga or expertise ko talaga is inner work. So we can promote self-awareness. Bakit self-awareness? Kasi pag di mo kilala yung sarili mo, paano ang emotions mo, how your thoughts process, saan ang galing yung mga limiting beliefs mo, yung mga critic na pinapakinggan mo dyan sa utak mo, how can you be effective and happy and contented sa relationship mo to anyone? Kasi magsisimula palagi yan sa'yo. Like, di ba, example natin kanina, sometimes we respond based on our experience, not based on what's happening right now. Ay, hindi siya nag-text 3 oras na, hindi pa rin siya nag-text. Siguro, nag-cheat ito. Siguro meron tong ibang kausap. Kasi yun yung experience mo before. Now, ina-associate mo ngayon ito dito sa present na nangyayari. What if busy lang talaga siya? What if may meeting pala siya? Diba? What if wala talaga siyang way para makapag text back or reply sa iyo kasi nasa work siya. 'Di ba? We sometimes put a tag o nilalagyan natin ng definition yung ginawa niya or yung action niya na hindi nami-meet yung expectations natin, and din nilalagyan natin ng value yung sarili natin based on that. I'm not worthy, or siguro hindi ako yung tao na hinahanap niya, or maybe I'm not good enough, or maybe hindi ako maganda, or maybe, 'di ba? Ang dami nating maybe. Overthink tayo ng overthink. So nasisira yung relationship natin dito sa present moment ng mga karelasyon natin is because may bagahe ka pa, kasi hindi ka pa nag-go through dyan sa inner work na yan. Healing, yung mga trauma mo, mga issues mo, nandiyan pa rin. Dala-dala mo pa rin. Diba? So it's really important kasi kapag nag-set ka na ng boundaries, hindi rin ibig sabihin na you will get what you deserve, that you will get kung ano yung ine-expect mo. It's just you setting expectations and giving you a guide. Should I continue having a conversation with this person? Should I continue having a relationship with this person? Should I continue connecting with this person? That's your guide sa sarili mo. Should I continue allowing this to happen? What is it? What's the cost of it? Me allowing these things to happen. Yun yung magiging evaluation mo sa sarili mo eh. Kaya sabi nga ni Kane Ramsey, the secret to quality life is the quality of people and relationships you keep in your life. Pero para sa akin, idagdag natin yun yung quality of your thoughts and your emotions and yung self-preservation and yung self-awareness mo. Importante din yun kasi hindi lang naman yung mga tao na yan yung mag-a-adjust for you. Ikaw ang magdadala ng sarili mo. Yeah, that's my page, the Inside Job. I also have a YouTube channel and may TikTok account din ako dito sa TikTok. Ayan, follow po ninyo ako para sa mga more self-love tips niyan. Dami ko mga contents dyan. And also yung podcast ko sa YouTube, the Inside Job with Coaching. Yeah. And represent natin sa tawag doon, sa book mo, Coach A, pag-usapan natin yung book mo. Workbook natin. Workbook. There you go. Yes, the 7 days radiant renewal and self-discovery, self-love journey. Ito yung self-immersion workbook natin or workbook ko. It's available in Rocket PH. Hindi ko pa pala nabibisita pa. Binibigay ko to for free sa mga nag-book ng breakthrough call. First 45 minutes of that coaching session is for free kasi I don't want you guys to go on a paid coaching session, one-on-one session with me nang walang breakthrough call. Kasi doon pa lang, there might be steps na pwede nyo nang gawin based on your problem para ma-work on mo na or makapag-start ka na ng iyong self-love or self-awareness journey or healing journey ba yan na gusto mong simulan. So this workbook is already free kapag ikaw ay nag-book sa akin ng 45-minute call. But if you want to buy it, nasa Rocket PH lang yan under A. Villegas Alfonso. Yan.
So may mga questions dyan. Yung mga questions dyan will start from your childhood. Let's say for example, a question dyan sa ano ba yung mga gusto mo nung bata ka pa? Ano yung mga nasa list na yun nung bata ka pa na until now gusto mo pa rin pero something is holding you back para makuha yun. Para mabigay mo yun sa sarili mo. Like for me, when I was a child, I really wanted to, paint and draw. Pero wala kasing pera yung tatay ko kaya hindi niya ako mabilhan noon ng mga materials for yung drawing and painting. Wala. So ang ginagawa ko noon, minsan yung dahon ng saging, doon ako nagdo-drawing o yung mga tawag nito, may mga sulat na bond paper sa harapan, yung likod doon, gagamitin ko yon para doon ako magdo-drawing, sa Snow White, yung drawing ko doon. Gusto ko talaga yung art na mag-draw, mag-color, ganyan. Kaya lang walang pera yung dad ko. So when I answered my own questions based on what I've experienced as a child, kasi nga, importante yung journey mo noong child ka na ma-recognize mo, especially kung saan na-develop yung mga limiting beliefs mo or yung mga tawag nito, mga struggles mo ngayon sa relationship para mas maintindihan mo yung sarili mo. So ngayon na lumaki na ako, number one goal ko talaga ngayon is that papasayahin ko si inner child ko, si little A. That's why when I went through this healing journey na it took me 10 years to heal. Sa lahat ng mga struggles ko sa buhay kasi 10 taon kasi wala akong guide. I don't have anyone, I don't have a mom, I don't have my dad, isa ako. Ang mga anak ko lang yung kasama ko. It's Walang life coach doon, Oo, na-discover ko. Yes, and then, syempre, nagre-research ka, anong gagawin mo and all that. And then, mas nakikilala mo yung sarili mo, di ba? Habang nagsusulat ka sa journal mo, what you're feeling. And I met you, di ba? During those times, a few years before that healing, na-meet kita, and then sabi mo, bakit hindi ka na lang mag-life coach and I'll still have your book here. Ganyan. So, ang dami ko naging realization and met people really who encourage me to go to this path ng life coaching. And I realized na dami pa ng tao na kailangan ng help. Yes. So ngayon na malaki na ako, na matatag na si A, malakas na si A, pwede ko nang kunin si little A, di ba? And sabihin sa kanya na, hey, ito yung mga painting materials, pwede ka na mag-paint. Kaya kung mapapansin nyo siguro sa background ko, wala sa kabila, ang dami kong mga paintings dyan is because yan yung katuparan ni little A. Katuparan ng pangarap ni little A. Mission accomplished, no? Oo. And I had my very important trip in 2023, na I went back to the place where all this pain all started. And then, ramdam na ramdam ko talaga na hawak ko si little A, makabalik ka dito sa dagat, sa Zambales, kung saan yung dad mo at mga kapatid mo, nangingisda using the net, panghuli na isda na net, kasi maliit pa ako nun. And then we went back there with my sisters, and then, ni-reminisce namin yung mga experiences namin sa life. And then, ramdam na ramdam ko si little A, hawak ko siya. Oh, nakabalik na tayo dito, Arlene, ha? Ayan na, malakas ka na. Pwede tayong maglaro at magtampisaw sa tubig. So picture tayo. So I was really so happy. I had that content. I'm not sure if I'm making sense, no? Pero it's so important that you're able to go back to your younger self. Yes. Salubungin mo siya and then make sure na we're okay and thank you. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako. So I'm giving it back to you now. So lahat ng ginagawa ko ngayon sa buhay ko, I think that was really the last na nasa bucket list ko, healing my inner child, is to go back to that place. Na papaniginipan ko siya for like 3 years before ako nakapunta uli at nagkaroon ng final decision na okay, this is the right time. Kahit anong mangyari, kakasusin ko na yung pera ko papunta sa Zambales ng isang linggo para tahimik na, kasi feeling ko I'm already 50 years old. So feeling ko parang baka wala na akong opportunity, kailan ko pa yun gagawin? Diba? Gusto ko na lang maging masaya sa life and contribute something to the world because of the self-discovery. So itong How to Ignite Transformation, it would really transform you
kapag nag-immerse ka, ba, you immerse yourself to yourself. Kilalanin mo kung sino ka. Kaya tanong ko sa inyo, kilala mo na ba talaga yung sarili mo? Diba? Na-connect Kilala sa mo. inner child at saka doon sa adulthood. Parang ganun. Yes, yes. Kailangan mo ma-feel sa sarili mo na you're safe, you're able, you're strong, you're capable at this moment in time. And thank your inner child kasi kung hindi siya nag-persevere, hindi siya nagpadayon, hindi siya nagpatuloy, then wala si A ngayon. Yes. Di ba? Wala si A ngayon. At saka So, yung inner child magiging proud sa yeah. current, Happy siya. sa current status mo. Happy siya. True. So, alam mo rin yung aking common practice. I mean, it really excites me when I go to the mall and then papasok kami ng anak ko sa either National Bookstore or sa book, ano ba to? Bookstore ba? Fully book. Yung fully book. Kasi ang daming books doon. Dati kasi hindi kami nakakabili ng books. Alala ko pa nung high school ako na nagbabasa ako ng Nancy Drew, Hardy Boys, Valley High. Nangihiram lang ako ng comics ni Archie noon. Tanda na talaga ako kaya yun yung mga nababanggit ng pangalan ng books. Hindi afford sa amin bumili noon. Now that I'm able, alam mo yun, nakakabili ako ng mga books. Dami kong books ito na kinuhoard ko, na kinukomplete ko yung collection ko for 2025 para mabasa ko yung 12 books na yun for 2025. So, ang sarap ng feeling na nagagawa mo yung dati, pinapangarap mo lang. Ang sarap ng feeling na yung pinapangarap mo before, meron ka na ngayon. Yes. It really humbles you na hindi late na at 50 years old, 49, 48 years old, 45 years old nakamit mo siya. It's not late, it's the right time for you to have it. Because it's more meaningful. It's more meaningful. Ma-appreciate mo siya, Coach A. Yes. Kung mako-connect mo doon sa anong tawag yung chapters in your life. Yes, true. Tapos magpa-flashback. And at the same time, magiging happy ka, fulfilled at the end of the day. Parang ganun. That's why itong purpose ko na to talaga, this is the reason why I'm waking up every day. Ito talaga yung dahilan kung bakit, alam mo yun, meron kang energy to do your thing on a daily basis. It's because para siyang automatic, binibigyan kanya ng gas. Sa sasakyan ba na hindi naubusan ng gas? Kasi you have that passion sa life mo and meaning sa life mo para move forward ka, not only for yourself, but for others na rin. So, on a daily basis talaga, siguro hindi ako nawawala ng isa, dalawang tao na I talk to, just very quick lang, to talk about life, to talk about their situation, to talk about how they feel about themselves. Kasi ang daming mga tao na they forget or forgotten that they can actually make a decision to whatever kind of decision they want to at this present moment. It's just that dami nilang mga noise decision na ginagawa. Alam mo ibig sabihin ng noise decision? You make decisions based on the what if, based on the decisions na meron ng critic mo. You're basing your decision based on those, ano yung mga pwedeng mangyari. Mga noise decision. Kaya ang anong kalimitan, yung mga end decision mo is, wag na lang. Hindi ko na lang itry. Hindi ko na lang sasabihin. Hindi na lang ako mag-open up. Dami mo kasing mind barriers. And there's a reason behind that. Based kasi sa experience mo, nagkaroon ka ng limiting beliefs based sa experiences mo from the past. Diba? Kaya nga minsan, diba, you can't say no. No is a complete sentence. Why is it hard for you to say no? Para ma-practice mo yung boundaries na sinet mo sa self mo. Why? Kasi hindi ka pa truly healed, nahihiya ka pa, you still wanted to please people. Inuuna mo pa rin yung happiness nila na feeling mo may responsibility ka to make people happy. Yes. Your responsibility is to make yourself happy. So, mahirap yung nakikisama Ang tawag doon, kumbaga, pinapasaya mo sa buong mundo, hindi ka naman comedian or something. Tapos ikaw umiiyak. Kaya may iyak. Meron kang pinagdadaanan. Sabi ng jowa mo, ba't kasi hulog ka tuloy sa informal?
Pero parang sasabihin ng jowa mo, "Love, gusto ko ng ganitong ulam. Gusto kong kumain sa ganitong restaurant." Tapos, unang beses tumanggi si Love, sama agad ng loob mo. Di mo na kinausap ng 24 hours. Nag-away pa kayo. Sinuyo ka ngayon ni Love. Sige Love, bihis ka na. Punta tayo sa restaurant na gusto mo. Ang saya mo, na-appreciate mo si Love. Kasi nabigay niya yung gusto mo. Pero hindi mo alam, si Love nangutang para sa iyo. Diba? So, you try to show people the love na sana deserve mo sa sarili mo, pero mas pinipili mo sila. You ending up sacrificing your well-being, your emotional experience, yung happiness mo, just because you don't want this person to, get mad at you. Just for this person to stick around. Na-compromise no? Mga Coach A. Ang hirap no? Ang dami niyan rin. Every day I'm seeing that. Oo, at saka yun yung pinakamahirap doon sa parang friendship eh. Pag nilapitan ka. Yes. Tapos pag naningil ka, kaaway na kayo. Away na kayo. Yeah, I have that friend na parang mas matanda pa yung friendship namin sa panganay kong anak. Magkaibigan na kami, hindi pa pinapanganak yung anak ko. Nung nag-18 years old, 19 years old na yung anak ko, doon ko nakita yung true nature niya. What if hindi ko binagbigyan yung mga hiningi niya sa akin? Will this person stay? I think the answer is no. And I only realized it late when that person did something to me. Sometimes you have to evaluate the kind of relationship that you have. Baka mamaya, ikaw lang yung reason kung bakit nakatayong knot. Diba ba, nakatayong yung relationship nyo ba? Parang ikaw lang nag-hold ng relationship niya to stick. Kasi they're getting something from you. And I don't want you guys to overthink sa mga friends ninyo. But it's 2025, you better evaluate the kind of relationship you have. Kasi I have a lot of people in my life who hurt me, involved pa dito finances, because they're my friends. Friend ko kasi sila andyan sila pagka gusto kong lumabas, pagka nalulungkot ako, may problema ako sa jowa ko, I can rant sa kanila. No? Pero, hindi ka ngayon makatanggi kasi sino nang kakausapin mo? Sino nang masasandalan mo? Diba? Until such time na nakita yung opportunity na maabuso ka. Yes. Diba? So, it's... at my age, like the 20s, natutunan ko niyang Coach A. Kumbaga, pag meron akong pera, ini-invite ako. Pag wala akong pera, wala akong. Parang sa prodigal son, di ba? So parang anong tawag doon? Keep it a small circle. Hindi ko naman pwede i-please sa like buong barangay and everything like that. Kumbaga, my friends that will stuck to me, pero walang kapalit. Kumbaga, Yes. Patient lang, and at the same time nagtatawanan. Pero kung merong kapalit, magiging sensitive. Pag wala ka nang nabigay, or hindi mo napagbigyan, ano ka na? Yun yung And hindi lang yan sa friendship, Ren. That's also happening sa family. Mga breadwinners natin, pag wala na silang nabigay, ano ba sila sa family nila? Kasi yung sa mga abroad, let's say, padala ka ng size 10, kuya, parang ganun. Tapos, after a month or two, wala mang pasalamat, wala mang picture na naisuot niya dun sa regalo mo. Ang hirap na. Happy siya. Actually, hindi lang pasalamat, yung alam mo maramdaman nila na na-appreciate sila, whether may pinadala sila o wala, maaalala siya. Kasi, syempre, panood mo ba yung Hello Love, Goodbye? Hello Love, Again pala. Nasa Netflix na siya. So, na-curious ako, pinanood ko. Alam mo yung mga sacrifice ng mga OFW natin, even mga simpleng mga breadwinners natin who lack self-boundaries na sa financial part. One,
one of the 7 types of boundaries is yung financial boundaries, that you have the right to say yes or no when it comes to your finances and resources. Diba? Yung mga material things na meron ka, you have the right to say no if someone, wants to borrow or ano ba to, hingin. So you have the right to say no, and yes, it needs your consent. Lahat ng types of boundaries or boundary, it needs your yes. Diba? Ang problema natin is that we always say yes. So itong mga breadwinners na to, they always say yes sa family nila. They do things extra mile because feeling nila it's their obligation to do this for their family, and there's nothing wrong with that. What's wrong is that you give everything without, hindi ka nagtitira para sa sarili mo. Kaya pag nagkasakit ka, ano may nangyari sa'yo, wala silang mabibigay sa'yo kasi lahat silang nakadepend sa'yo. Pero ikaw, you're not taking care of yourself. Diba? It's okay to say no. Kasi, hindi mo naman yan, ano ba yung magiging worst thing to happen when you say no? You lose them, they're gonna walk away from your life, or maybe they will not talk to you, they'll get mad at you. Is it really the worst thing that will happen sa buhay mo when you say no? Diba? The reason is that we can't say no is we're too scared to be alone. We're too scared people will get mad or maybe exclude us sa mga maraming bagay sa life nila. And that shows na yun ka lang. Yun ka lang sa life nila. Diba, like what my psychiatrist told me when, alam mo naman itong story na to, when I met my mom at 42 years old kasi iniwan niya ako. And then she did something to me. Alam mo to, kinuhanan niya ako ng malaking halaga. And then ginosting niya ako after namin magkita. For ano ba to, many months, siguro mga 2 months na kami nagkasama, ginosting niya ako. And then grabe yung trauma ko doon kasi I questioned my existence. Kaya pala wala akong successful relationship kasi hindi pala ako worth it. Hindi pala ako worthy na magkaroon ng someone to love me, because even my mom did something to me na would hurt me so much. Pero hinahabol ko siya. I want to talk to her. I want to hear her explanation. Pero binlock ako and all that. Para lang yung anak niya ma-save. Para yung mga anak niya ma-save. Ako yung panganay. Diba? And then I went to a therapy session. And then that's for 6 months. And then there's this one question that made me realize na bakit ako maghahabol? The question was, kasi pag dito sa Pilipinas, pag sinabing magulang yan kahit anong gawin nila sa'yo, magulang mo pa rin yan. That's, for me, sorry, but it's BS. It depends sa parents mo. Kung ang parents ko, they really love me, sacrificed for me, did everything for me, did not abandon me. Kung kulang man sila ng mga bagay na pwede nilang ibigay sa akin, it's okay. As long as nandyan sila at pinaparamdam nila na mahal nila ako bilang anak. Bakit hindi ko susuklian ng maganda yun, di ba? Pero itong magulang na to, iniwan ako, baby pa ako. 42 years old, biglang nag-message, nagpakita, nanghiram, nag-ghosting. I don't deserve that. I questioned my existence. Hindi ako pinanganak. Bakit gano'n, hindi niya ako hinanap? May opportunity siya. And the reason ba't hindi niya ako kinuha is because, papatayin ako ng tatay mo, hindi sa kanya ka na lang. That's, diba? Sakit, diba? Pero sabi ang question sa akin ng therapist ko, sabi niya, ikaw ba, ramdam mo ba? Nakikita mo ba? Naririnig mo ba? Mahal ka ba ng nanay mo? Di ako nakasagot rin. Kasi wala ka namang indication. Anong effort ba ang pwede kong makita sa kanya na mahal niya ako? Pinanganak niya ako, yes, I'm so grateful na nabuhay ako. Hindi ako ganit sa mom ko, kinikwento ko lang ang experience ko. Baka sabihin nila, grabe naman to, kinikwento yung nanay niya, sorry. But I love her in my heart because I'm grateful dahil nabuhay ako sa mundong ito. But yun lang yun. Yeah. Walang effort to be connected.
ako bumili ng ticket niya and all. Basta lahat nasa akin. Ako nag-reach out, ako nag-intindi, ako nagpatawad. And I felt so drained. Why? Ako lang. Is it because mas naiintindihan ko yung sitwasyon? That's not fair. So sana pala hindi ko na lang naiintindihan yung sitwasyon para hindi ako mag-give in, di ba? Pero I realized during that time, I cried because I accepted the answer that no, I don't think so na mahal niya. Sa nakita ko, sa pinakita niya, sa ginawa niya, sa mga sinabi niya, sa decisions niya, kahit may opportunity siya noon, no, hindi niya ako mahal. Then ang question, bakit mo hinahabol? May shadow no, Coach no? Yes. Kasi gusto ko mahalin Tapos niya. kinuha lang ng lending company. Yes. Ang answer ko doon sa second question, ba't mo hinahabol? Hiya yung sagot, nakakahiya aminin. Mahalin niya ako kasi anak niya ako eh. Bakit hindi pwede nga akong mahalin na anak niya ako? Ganun din sa magjowa. Sa mga nang-ghosting dyan, sa mga nag-cheat niyan, ba't ka hahabol sa isang tao na nagsasabi sa'yo na mahal ka pero ginawa niya yun sa'yo? Yung words ba niya at yung action niya is sync? Nagtutugma ba? Hindi. So ba't ka naghahabol? Kaya ito talaga napakalaking lesson ko sa buhay. Hindi ako bitter, but I'm wise enough to see sino nagbibigay ng value sa akin at hindi. But even sa friends, mag-message ka, isang buwan na, hindi pa sinisin. Pero nakikita mo, nagma-my day, nag-update sa Facebook. So bakit mo hahabulin? Ano pang tanong at sagot ang gusto mong malaman at sabihin sa'yo? Diba? No response is a response. So wag tayo. Tsaka yung the culture, yung anong tawag doon, Coach Pilipinas yun eh. Kumbaga, lahat ng mga community dyan and at the same time na nakaugalian na natin. Kung magiging breadwinner ka, tapos magiging crab mentality ng buong pamilya, kakapit sa'yo, tapos malulubog ka. Kumbaga, ang hirap kasi hindi natututo yung Pilipinas or Pilipino to change. Kumbaga, sa Chinese, at the same time yung merong business, tuturuan ng magulang at early age. Mata pa lang. Oo. Tapos at yung mga mapag-aaralan nila mga negosyo, i-encourage nila. Halimbawa, meron kang 5 siblings, iba-iba yung attorney, doctor. So hindi natutumba yung parang core ng pamilya nila. Kasi yung principle doon is that the parents, they're teaching their children how to catch fish, not just to give them fish para may saing sila, may ikulam sila. Binibigyan nila ng opportunity yung mga anak nila to start on their own and build their own life. Yung magiging independent sila sa future na hindi na kinakailangan yung magulang, which is a good training para sa mga anak, diba, to help our kids really cultivate and learn skills na makakapagpaganda ng buhay nila, diba? Nowadays it's so easy na lang rin, diba, kasi ang dami ng dami ng information dyan sa internet na pwede mong magamit. Tapos yung nag-expand pa nung pandemic, nagiging work from home, naging business opportunity, and mga minsan hindi natututo yung Pilipino, Coach So mahirap dun sa hanggat walang nangyayari umaasa dun sa government na relief, yung mga ganun. Mga nagiging tamad. Nagiging tamad. So, lahat ng nangyayari sa buhay nila hindi maganda, sinisisi sa gobyerno. Parang bang gagawin ng gobyerno kapag wala ka maisaing ngayong araw na to? May magagawa ba sila? Wala naman. Ikaw pa rin naman ang gagawa ng paraan. Diba? So, you really have to focus. Kaya nga sabi sa 2025,
focus ka sa self mo, self-growth, di ba? Either sa skills mo, mag-enhance ka or mag-add ka ng skills mo, di ba? Focus doon sa goals mo, ano bang energy binibigay mo dyan sa goals mo na yan para ma-achieve mo at the end of the year, if yan ba yung target end date mo or alam ba yun, yan yung goal mo, sinet mo sa sarili mo. Kasi sometimes it's just easy to be inspired, especially sa TikTok. Dito sa TikTok, ang dami-daming nakaka-inspire na content creators and even mga nag-a-affiliate that they're earning millions, hundreds of thousands in just 3 days, 1 month, 1,000,000 ang kinikita mo. It's so inspiring, right? Pero hanggang doon lang tayo, nai-inspire tayo pero tayong ginagawa. Diba? Tayong ginagawa. Diba? Hanggang Tsaka sana yung- all lang tayo. At saka yung ang tawag doon, yung dugong Kastila, kumbaga naghihintay lang sa blessing and Ano ba yun? oo, yung anong tawag doon, Coach kung hindi ka gagawa ng paraan, hindi ka magiging resourceful. Tapos ang mangyayari, kasi yung pinag-uusapan natin yung inspiration sa TikTok at saka yung mga Facebook, marami mga opportunities. Pero yung mga distractions yan, yung mga pogo, yung mga games, may 200 ka sa GCash, ipupusta mo lang. Tapos pag naging 6,000, hindi mo ika-cash out kasi ipupusta mo rin kasi mag-hope ka ng mas malaki. Tapos wala, naubos. Parang ganun. Tapos okay lang. So, ayun, may mga vices and everything, kumaga, which holds back your progress. So, baguhin na lang natin. Folks, kumbaga, let's try to gain experience. Kung hindi ka magiging successful dun sa mga vices, wag na lang. Kumbaga, wag kang magsasayang ng pera. Mahirap na. Ang dami kong kasama sa trabaho, kumbaga, at the mga break time, so naglalaro ng mga scatter and everything. Tapos ipagyayabang, uy, 5,000 na. Tapos hindi ko ika-cash out. Tapos mauubos rin at the end of the day. Parang ganun. So, ninanakawan din tayo. Parang ganyan. Totoo. Kala nila free, pero actually tax natin. Pinapay. Ayun, mag-hi tayo dito sa ating mga dumaan dito sa TikTok. Hi James, thank you for joining. Shooter, thank you for the, ano ba itong binigay ni, gifter badge ni Shooter, si Oya Balungkaya Toto. Sana na-pronounce ko ng tama. Thank you for joining. Ayun lang, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood sa aming podcast ni Nir. Ayan, 7:18 na. Bilis ng time, no? And the rest of our friends na nandito tsaka dumaan sa FB, sa page mo, sa YouTube. Maraming salamat po for sharing your time and sa panonood. And I hope that may mga lessons learned and everything. Coach, meron kang recap? Boundaries? Wala naman, ayun lang. Yung boundaries is not for us to really parang put a wall sa mga ka-relationship natin or any kind of relationship, but this is also to invite and encourage respect sa bawat isa. Kasi if ito yung gusto mo how to be treated, they are also expecting din naman na you will treat them the same way. 'Di ba? Give and take yan eh. So kung they respect your boundaries, you also do the same to them. Sa mga tao na nakakausap mo. So let's not just forget that, no? Lalo na tayo sa mga sarili natin to always uphold your boundaries. Kung wala ka pa nasa-set na boundaries sa self mo, get a pen and paper tonight while may time ka pa bago ka matulog. Write sa journal mo, ano ba yung mga no's and yes para sa'yo? Ano yung mga kalimitan na nagsasabi ka ng yes, pero actually you mean to say no, kaso nahihiya ka lang. And try to evaluate, bakit ka nahihiya magsabi ng no? Anong meron? Tanong mo sarili mo, bakit? Ano ba yung risky sa'yo?
pag nagsabi ka ng no. Kasi from those questions, maiintindihan mo yung sarili mo kung bakit. And pag naintindihan mo yung sarili mo, mas mananavigate mo yung, alam mo yun, yung mga actions mo and decisions mo sa life mo ng clear sa'yo kung ano yung gusto mo. 'Di ba? And especially sa relationship. Dito talaga tayo nagkakatalo sa relationships because we're human being and as a human being, we're into relationship and emotional journey. So importante 'yon. It also can protect us mentally, emotionally, and physically because when we say boundary, it has to have your consent. Ba lahat 'yan may consent sa'yo. Kaya nga 'di ba kapag bina-violate tayo physically, may kaso yan. It's because hindi wala kang consent, hindi ka nag-yes eh. 'Di ba? Even nga sa wife or sa married life, a wife can also, file a case sa husband niya ng rape kung hindi siya nag-agree, 'di ba? Because it needs our consent. That's for our protection. Para yang isipin mo na lang na ikaw yung bahay, ang boundaries mo is yung fence mo, invisible fence mo to protect your home. So anong gagawin mo to protect your home? You have to make it strong, 'di ba? Tataasan mo yung wall, lalagyan mo ng alarm, may mga triggers ka na ilalagay para alam mo na okay, hindi ako pwedeng maging complacent dito sa relationship na to. It's because I'm seeing this pattern dahil nag-a-alarm siya and you have to be mindful doon. Kasi red flag yun eh. The red flag that we keep ignoring in any type of relationship that will hurt us in the end. So I think yan yung aking recap. Tsaka hindi ka magiging insensitive na pag meron nag-cross the line sa boundaries mo, shotgun mo. Babalin. And ikaw din, hindi ka rin magkocross the line sa ibang tao. Kasi alam mo na may boundaries din sila. You will also respect them because yun yung gusto mo rin sa sarili mo. Diba? Oo, tsaka yung sa Filipino culture, kumbaga, medyo nakakalimutan yung mga magulang to child. 'Di ba? Yung pag pinasok sa kwarto, yung mga tapos merong kang tinapon mo na sa basurahan and everything, you get out the garbage and stuff like that. Medyo pabalang eh, kumbaga ma-o-offend siya eh. Kumbaga, you try to be sensitive. You try to be lambing. Oh, you put the words na merong heart and affection. Pero Effective kung communication. pero kung merong anong tawag doon, yung parang resistance, intindihin mo. Oo. Kasi hindi naman to about imposing something you want eh. It's you parang letting the person know na hanggang dito lang ako. Hindi ako pwedeng mag-over dyan at expect me na magiging okay tayo kasi ginawa mo to. Example, nag-cheat ka sa akin, hindi pwede sa akin na mag-cheat ka. 'Di ba? Kasi hindi yun ang gusto ko. It's not something that I deserve. So if you want to cheat, then let's end muna the relationship and go somewhere else kung saan mo gusto. Diba? Something like that. So you communicate. Importante ang communication when you're setting boundaries. And this is not like parang, ako yung may wall na to, hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Hindi, it's a give and take. What you expect from people to, or how you expect people to treat you, you also treat them the same way. Diba? Coach A, maraming salamat sa time and at the same time merong mga friends na dumaan and Yes. nag-react. And meron pa kaming one more weekend. Emotional intelligence relationship. So, understanding your emotion. Ito yung mga topic natin sa darating na Saturday. Yes. Building healthy relationships. So, your power, empathy. Medyo na-touch na rin natin dito sa conversation natin. But looking forward sa mga friends natin na nanood tonight. And ang bilis na oras. Di ba? Namalayo na. Parang nakapag-umpisa lang tayo ng kwentuhan tapos naging 1 hour and 30 minutes na rin, no? Ayan. So, looking forward for the next episode dito sa Unfiltered DNA. Coach A, mga goodbyes and closing spiel mo? Whatever. Sabi ko na yung haba ng closing spiel.
Ayan. Thank you very much for joining us for Unfiltered DNA podcast. So, medyo intentional kami this 2025. I'm hoping forward to ano tawag doon, attract sa mga sponsorships, and at the same time yung mga friends natin na paparating ng mga ads. So, yes, please contact Coach A kung meron kang mga coaching opportunities and meron kang mga pinagdadaanan. And ano bang Coach A sa FB at saka YouTube? Meron kang ano? Yeah, they can contact me sa any social media account ko here in TikTok or in Facebook, A. Villegas Alfonso. Ayan, pwede po kayong mag-send a message doon, or even sa Instagram, Arlene Alfonso. And if you want to watch our weekly or my weekly podcast relating to the inside job, is more about focusing on inner work. You can visit my YouTube channel, The Inside Job with Coach A. Ayan. Thank you very much, Coach A. Yes. And sa mga friends natin, FB, YouTube, TikTok, maraming salamat for sharing your weekend, Sabado night. I love you, Yes, Sabado. Sabado night. Linggo. linggo na kagad bukas. Hi, Mamu. Thank you very much. And yes, friends, looking forward to our Unfiltered DNA next week. Thank you very much. Ako nga pala sa D. And ako naman si A. And this is Unfiltered DNA. Hey. That's a wrap for this episode of Unfiltered D&A. Thanks for joining DJ Darren East and Transformational Coach A on this wild ride. Remember, growth often comes from discomfort. Maybe these honest conversations challenged you or even overwhelmed you a bit. That's okay. We're your partners in navigating this crazy thing called life. We hope you took away some new ideas, a fresh perspective, or maybe even a good laugh or a cathartic cry. Now go out there and conquer your world as the best version of yourself. Thank you for joining our podcast, Unfiltered DNA.